Kapag hindi namumulaklak o namumukad ka ng isang bulaklak, sisihin mo ba ang bulaklak? Kapag hindi namumunga ang isang halaman, sisisihin mo ba ang halaman? Kasalanan ba ito ng halaman kaya hindi ito namumunga? Di ba hindi? When a flower does not bloom, do not blame the flower. Look at the soil, for the flower is bland. When a tree does not bear fruits, do not blame that tree. Look at the soil, the environment. When the tree is planted, there lies the problem. Ganyan din kapag ang isang lampara ay hindi mo nakikita ang liwanag. Kasalanan ba ng lampara? Nakasindi ang lampara, pero bakit hindi nakikita ang liwanag niya? Do not blame the lampara, but look where did he put the lamp. Yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Nakasindi ang lampara, pero saan nilagay? Nakatago sa ilalim ng higaan. Kaya madilim pa rin. Kung gusto mong magliwanag, hanapan mo ng magandang lugar. Choose a good place and better environment so that the lamp can shine fully. Yan din yung paalaala ng pari. Huwag nating sisisihin ang tao kapag hindi pa siya umaasenso sa buhay. Many times, look at the environment where the person lives. If you want a person to shine, put him in a good environment, or better, give him the best opportunities. Isa sa mga pinakamasamang kalikasan o kalagayan na pwedeng mamuhay ang isang tao sa kahirapan. Poverty is the worst environment for any person. That is why if you read the Beatitudes, what is Jesus really telling us? If you look at the teaching of Jesus in the Beatitude, what is the Lord telling us? God hates poverty. Pinasusuklaman ng Diyos ang kahirapan. Ayaw ng Panginoon, naghihirap ang tao. Dahil sabi niya, blessed are the poor, for the kingdom of God is yours. Blessed are you who are hungry, you will be filled. Ayaw na ayaw niya. Nakikita na ang tao na ang kanyang nilalang, ang kanyang minamahal na naghihirap. Pero ang ginagawa ng iba, tayo rin mga tao, pinapahihirapan ng bawat isa. All of the spaces he would see any other animals who make life miserable for their own kind. Wala po tayong makikita ng leon na pinapahirapan niyang kamukha niyang leon. Wala tayong makikitang isda na ginagawa ng mahirap ang buhay na magkamukha niyang isda. Tayo ng mga tao ang gumagawa. Natitiis natin na makita natin kamukha natin, kapwa natin na maghirap sila. Pero pag nakikita natin naghihirap sila, we blame them for their poverty. We blame them for their suffering. Maaaring they make bad choices, but we cannot judge their choices because we are not there on their position. Hindi tayo doon sa kalagayan nila, doon sa mahirap na kaligayan nila. Bigyan ng magandang oportunidad ang isang tao, isang magandang environment, di ba magsasucceed yan? Pero how could you expect a student to learn kung kumakalam yung tiyan? How could you expect a student to excel in class? Ni papel lang, hindi makabili. Gusto natin maging matalino ang mga bata, pinag-online class natin sila. Pambili lang ng cellphone, ng load, hindi nila kaya. Di po ba? Poverty is the worst environment for a person. We cannot expect a person to really succeed. There are exemptions, we know. Pero ilang porsyento lang yun, yung mga nagtatagumpay mula sa hirap. Kakaunting porsyento lang. Pero bakit hindi subukan na bigyan ng kalagayan ng isang tao? Mamamangha tayo kung anong kayang ipakita, anong kaya niyang gawin. Mabibigla tayo sa kanyang talino, sa kanyang galing. Give them the best opportunity. You will see a person will shine. But also look at your company. Dahil si San Pablo, sinabi rin po niya, bad companies corrupt good characters. Samahan mo ang 5 matalino, magiging ikaw yung pang-6 na matalino. Samahan mo yung 5 mangmang. Foolish people you'll become the 6th foolish person in the team. Tingnan po natin, suriin natin, it is good to pick our friends wisely. Choose your company wisely because not only your character depends on them, your future. Gusto natin makita ang ating kinabukasan, tingnan natin ang kabuhayan, ang kalagayan ng mga kasama natin. Kung yung mga kabarkada mo, puno ng utang yan, yun din yung kinabukasan mo, puno ka rin ng utang. Pero subukan natin samahan yung mga madiskarte, masisipag, mga negosyante. Anong kinabukasan natin? Aangat din ang ating kabuhayan. We'll become the 5
people you are with every day, how they talk, how they act, how they think. Your exposure with them changes your character. And that is proven. Meron pong isang sikat na experiment ginagawa po ng isang tatay. Ang pangalan po niya ay si Laszlo Bulgar. Gusto po niyang ipakita that being a genius is made, not born. Because iniisip natin yung mga magagaling, hereditary. Yung iniisip natin kapag yung mga ninuno mo matatalino, ikaw din matalino. Ito pong tatay na ito, hindi naman po siya expert sa chess. Pero anong ginawa niya? Meron po siyang 3 mga anak na babae, 3 daughters, at in-expose po niya sa chess. Bumili po siya ng maraming chessboard. Kahit saan kayo pumunta doon sa kanilang bahay, mayroong chess set. Bumili siya ng maraming libro ng chess. Araw-araw, naglalaro sila ng chess. Alam niyo pong nangyari doon sa 3 mga anak niya, nagiging mga grandmaster sa chess. Pagkakabata, teenager pa lang. Paano sila nagtagumpay? Dahil ba pinapanganak silang ganun? Hindi. Ito ay dahil na-develop, lumago. It is because of the environment that they were living in. Kaya yan din pong napakahalaga to go to the church. Para saan yung ating simbahan? It is good, loving, and holy environment for each one of us to grow. Kung gusto mong mapagmahal isang tao, dapat sumama siya sa ibang tao marunong magmahal. Kung gusto mo ang isang tao maging banal, dapat makisama siya sa ibang tao nagpapakabanal. Yan ang ating simbahan. It's not only the community, but it is the environment where we are encouraged to grow, to be loving, good, and holy people. So next time that we are tempted to blame a person, stop ourselves and ask, what is the environment that this person is living in? Tayo, natanong na rin po ba natin yan sa ating kalagayan ngayon? Ito ba ay mabuti? Masama? Kung tayo ba ay nakatago sa kadiliman, kahit ano pang kabutihan na itinanim o binigay ng Diyos sa atin, hindi makikita yan, hindi magliliwanag yan. We must change the environment. We will change the life in the future.